Mabait, masiyahin, mapagmahal sa pamilya, palakaibigan. Yan si Eman Atienza, anak ng kilalang TV host na si Kuya Kim. Sa bawat video niya, puno ng tawa, saya at inspirasyon. Lagi siyang may ngiting parang walang problema, laging handang tumulong at hindi maramot sa oras o pagmamahal. Kaya naman, minahal siya ng marami mga kaibigan, tagahanga at higit sa lahat ng pamilya niya. Pero sa likod ng ngiti ni Eman, may isang lihim na matagal niyang tinago. Isang sakit na hindi agad nakita. Isang laban na hindi niya laging kayang sabihin, kahit sa pinakamalapit sa kanya pati na kay Kuya Kim. Ito ay hindi lang kwento ng isang anak, kundi kwento ng katotohanang madalas hindi natin napapansin. Ito ang lihim ni Eman na tinago kay Kuya Kim, isang kwento ng pag-ibig, tapang at aral na magpapaisip sa ating lahat. Gaano nga ba natin kakilala ang mga taong araw-araw nating nakakasama? At syempre kung mahal mo si Eman, ilike mo naman ang videong to. Malaking tulong na po yan sa amin. Si Eman Atienza, anak ng kilalang TV personality na si Kuya Kim Atienza. Pero higit pa siya sa apelyidong dala niya. Isang content creator, model at artist na kilala sa kanyang kakaibang charm at creative energy. Maaga niyang ipinakita ang talento niya sa social media. Bawat post niya ay may halong saya, confidence, at kwelang personalidad na agad minahal ng mga taga-subaybay niya. Pero sa likod ng camera, si Eman ay isang tahimik na mapag-obserba. Mahilig sa musika, sining, at malalim na pag-uusap. Mas gusto niya ang mga simpleng sandali kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. Marami ang nagsasabing may liwanag siyang dala yung aura na parang kaya niyang pasayahin kahit sinong makasama niya. Ngunit gaya ng maraming kabataan ngayon, hindi lahat ng ngiti ay totoo. May mga araw na pagod siya, mga gabing tahimik, at mga emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sa likod ng kanyang matatag na imahe, unti-unti pa lang may nabubuong sakit na hindi agad napansin ng karamihan. Sa social media, si Eman ay simbolo ng saya. Palaging may ngiti, may positive energy, at may mga salitang nakakapagpagaan ng loob ng kanyang mga followers. Sa TikTok at Instagram, makikita mo siyang laging game sa trends, sumasayaw, tumatawa, at nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na gustong abutin ang kanilang mga pangarap. Para sa marami, isa siyang embodiment ng good vibes. Pero minsan, ang social media ay parang maskara. Sa bawat post, may pinipiling ipakita at may tinatagong hindi kayang ilantad. Sa kaso ni Eman, hindi niya gustong magpanggap, gusto lang niyang ipakita ang liwanag. Kahit sa panahong madilim na sa loob. Marami ang humanga sa confidence niya, pero iilan lang ang nakapansin ng lungkot sa likod ng mga mata niya. Ang masakit isipin, minsan, ang pinakamasasayang tao sa paningin natin, sila pala ang may pinakamatinding pinagdadaanan. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting napansin ng ilang malalapit kay Eman na may kakaiba sa kanya. Mas madalas siyang manahimik, minsan ay biglang naglalaho sa mga group chats o hindi sumasagot sa mga tawag. Sa kanyang mga post, may mga caption na may halong lungkot, mga linyang parang simpleng hugot. Pero sa totoo lang, may lalim at bigat. Ayon sa ilang kaibigan, may mga gabing umiiyak siya ng walang malinaw na dahilan. Minsan masaya, minsan malungkot, parang may digmaan sa loob na hindi niya maipaliwanag. May mga pagkakataon ding nagkukwento siya tungkol sa pagod, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Pero dahil sa imahe niyang palangiti at masayahin, hindi agad ito napansin ng karamihan. Akala ng mga tao, normal lang yon, parte ng pagiging teenager. Pero sa likod ng tahimik na mga gabi, si Eman pala ay lumalaban sa sarili niyang dilim mag-isa, walang nakakaramdam. Ayon sa mga ulat, ang pinagmulan ng sakit ni Eman ay mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Bata pa lang siya, nakaranas na raw siya ng mga karanasang nagdulot ng matinding trauma, mga sugat na hindi nakikita, pero unti-unting kumain sa kanyang kalooban habang siya'y lumalaki. Sa mga pahayag ng ilang psychologist, si Eman ay na-diagnose ng Complex Post-Traumatic Stress Disorder or CPTSD, kasabay ng bipolar disorder at ADHD. Sa labas, parang normal lang siya, puno ng enerhiya at ideya. Pero sa loob, may mga tinig na naglalaban, mga alaala na ayaw lumisan. Hindi ito simpleng kalungkutan, isa itong araw-araw na labang walang pahinga. At gaya ng maraming nakakaranas ng ganitong sakit, madalas hindi nila alam kung paano humingi ng tulong. Dahil para sa kanila, baka hindi sila maintindihan. Or baka masaktan pa ang mga taong mahal nila.
Para sa pamilya ni Eman, lalo na kay Kuya Kim, mahirap unawain ang mga pagbabago sa ugali ng anak. Sa una, akala nila simpleng pagod lang or stress sa trabaho at social media. Pero habang tumatagal, napansin nilang may mga sandaling malayo ang tingin ni Eman. Parang may gustong sabihin pero pinipiling manahimik. Bilang ama, inamin ni Kuya Kim na nahirapan siyang intindihin ang pinagdadaanan ng anak. Lumaki siya sa paniniwalang kayang lampasan ang problema sa pamamagitan ng lakas ng loob at pananampalataya. Pero kay Eman, iba ang laban. Hindi ito simpleng lungkot na kaya mong pagdasalan lang, ito ay isang kondisyon na kailangan ng gabay, pangunawa at profesional na tulong. Sa gitna ng lahat, hindi tumigil ang pamilya sa pagmamahal. Kahit may mga hindi pagkakaintindihan, nanatili silang nandyan. Ngunit minsan, kahit ang pinakamalapit sa atin, hindi pa rin nakikita ang bigat ng laban sa loob. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang buhay, si Eman ay tahimik na nakikipaglaban sa loob. Sa kanyang social media, walang palatandaan ng matinding problema, may mga ngiti pa rin. Mga caption na puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga iyon, may pagod na hindi na niya kayang itago. Isang araw, natagpuan si Eman sa kanyang tinutuluyang bahay sa Los Angeles. Ayon sa ulat, siya ay pumanaw sa edad na 19. Ang balita ay kumalat agad at ang buong bansa ay nabigla. Sa unang sandali, walang makapaniwala. Marami ang nagtanong, paano nangyari? Bakit? Ngunit walang sagot na sapat para ipaliwanag ang sakit ng pagkawala. Para sa pamilya, ito ay hindi lang pagkawala ng anak, kundi pagkawala ng ilaw sa tahanan. Para sa mga tagahanga, ito ay pagkawala ng inspiration. At para sa lahat, ito ay isang paalala na may mga laban na tahimik pero totoo. Sa mga panahong sumunod sa pagpanaw ni Eman, nanatiling tahimik muna si Kuya Kim. Walang mga post, walang mahabang paliwanag, tanging katahimikan at dasal. Pero nang siya'y muling humarap sa publiko, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. She did not die in vain, wika niya. Her story will help others understand mental health better. Hindi madali para sa isang magulang na tanggapin ang pagkawala ng anak, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi mo siya agad na unawaan. Ngunit sa gitna ng sakit, pinili ni Kuya Kim ang pag-asa. Ginamit niya ang karanasan bilang boses para sa mga pamilya na may anak o mahal sa buhay na may pinagdadaanan. Mula noon, naging tagapagsalita siya ng mensahe ng pagkalinga at kamalayan. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ang pighati pero kasabay nito, ang pagnanais na walang ibang magulang ang makaranas ng parehong sakit. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagpanaw ni Eman, umaling-aungaw ang social media sa lungkot at pagdadalamhati. Libu-libong komento, tribute posts, at mga video ang nagsimulang lumabas mula sa mga tagahanga, kaibigan at kapwa-influencer. Marami ang hindi makapaniwala. Para sa kanila, si Eman ay simbolo ng saya, ng kabataan, at ng pag-asa. Paano nga ba nangyari ito sa isang taong ganito kabuhay at kasigla? May mga nagbahagi ng mga screenshot ng huling mensahe ni Eman, mga simpleng thank you o ingat ka, na ngayon ay mas may bigat ang ibig sabihin. Ang iba na may nagsimulang magkwento ng sarili nilang karanasan sa depression at anxiety. Sa gitna ng lahat, naging inspirasyon ang kwento ni Eman upang buksan muli ang usapan tungkol sa mental health. Hindi ito naging chismis, kundi isang paalala na ang pagiging mabuti at masayahin sa labas ay hindi palaging sukatan ng katahimikan sa loob. Mula sa kwento ni Eman, maraming natutunan ang lahat, hindi lang tungkol sa kalungkutan, kundi tungkol sa kabayanihan sa katahimikan. Ipinakita niya na kahit ang pinakamaliwanag na ngiti ay maaaring nagtatago ng sakit, at ang mga taong tila matatag ay sila ring nangangailangan ng yakap at pangunawa. Ang laban ni Eman ay hindi natapos sa kanyang pagkawala. Sa halip, naging daan ito para mas maintindihan ng marami ang kahalagahan ng mental health. Naging inspirasyon siya sa mga kabataang matagal ng tahimik na lumalaban at sa mga magulang na natutong makinig ng mas malalim sa kanilang mga anak. Ang aral ay malinaw, walang masama sa paghingi ng tulong. Hindi kahinaan ang umamin na pagod ka. Sa totoo lang, iyon ang tunay na tapang, ang harapin ang sarili at tanggapin na kailangan mong maramdaman para tuluyang gumaling. Pagkatapos ng lahat, naiwan si Eman bilang alaala ng kabataang puno ng pangarap at puso. Ngunit higit sa kanyang pagkawala,
mas dapat nating tandaan ang liwanag na iniwan niya ang inspirasyong magpakatotoo, magmahal, at maging mabuti kahit sa gitna ng sariling laban. Ang kwento niya ay paalala na bawat isa sa atin ay may laban na hindi nakikita. Maaaring ngumiti tayo sa labas, pero sa loob may mga sugat na hindi pa naghihilom. Kaya mahalagang matutong makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga tahimik na sigaw ng mga taong mahal natin. Si Eman ay hindi lang simbolo ng sakit, kundi ng pag-asa na darating ang araw na mas magiging bukas tayo sa usapang mental health at walang kabataan ang matatakot sabihin, hindi ako okay. Sa dulo, ang iniwan niyang mensahe ay simple pero totoo. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa lalim ng pagmamahal na iniwan mo. Sa bawat kwento ng pagkawala, laging may kasamang aral. At sa kaso ni Eman, ito ay hindi tungkol sa pagtatapos, kundi sa pagpapatuloy. Ipinapaalala niya sa atin na ang buhay ay hindi laging perpekto minsan. Kailangan nating tanggapin na okay lang mapagod, okay lang umiyak, at okay lang humingi ng tulong. Kung may kakilala kang tahimik na lumalaban, kumustahin mo siya. Minsan, sapat na ang simpleng kumain ka na ba? Or kamusta ka para mailigtas ang isang buhay. Ang malasakit ay hindi kailangang malaki, basta totoo. At para kay Kuya Kim at sa kanyang pamilya, salamat sa tapang na ibahagi ang inyong kwento. Sa gitna ng sakit, ginamit ninyo ang pag-ibig bilang gabay para sa iba. Kung may natutunan ka mula sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe hindi lang para sa views, kundi para maikalat ang mensahe ng pag-asa at pag-unawa.